Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga po, nagsalita na ang anak ni PBBM kontra nga po dito sa kanyang tita na nagkakalat ng fake news. So, sinagot niya po itong pinapakalat ng kanyang tita na nagbabato daw po itong si PBBM. So, ito yung kanyang statement, mga minamahal. I think kailangan sige, basahin ko na lang sa inyo. Sabi niya dito, I have always acknowledged and respected the role of my tita. Tita Senator Amy Marcos played in the early part of my public life. That respect remains, which is why this will be the first and last time I will be speaking on this. So kahit pa paano may respeto pa din itong si Sandro Marcos sa kanyang titang ina. Oo, na sobrang sama ng budhi na hindi natin malaman kung totoong Marcos ba to or talagang nga namang baka totoo yung sinasabi nila na baka ampun nga itong si Amy. To be honest with you guys, hindi yan gagawin ng sariling kapatid sa sariling niyang kadugo. Or baka naman pinoposition na ni Amy Marcos ang kanyang sarili for the 2028 national presidential election. So, hindi lang natin sure of kung ano nga ba talaga ang totoong ganap ni Amy Marcos, 'di ba? Kasi hindi naman talaga 'to nakakagulat kung ibang tao pa ang magsalita, tanggap pa natin 'di ba? Pero yung manggagaling sa mismong kapatid, diyan tayo nahihirapan. Kaya dapat magpa-DNA itong si Amy Marcos para malaman natin kung ano nga ba talaga ang katotohanan. 'Di ba? Kung talagang Marcos ba to or hindi, kasi meron tayong nababalitaan na si Lacson daw po di umano ang ama ni Amy Marcos. Alright. Sabi niya, it pains me to see how long she has gone to the point that she resorts to a web of lies aimed at destabilizing this government to advance her own political ambition. So, kahit nga naman 'di ba sino makikita na merong ambisyon itong si Amy Marcos, siguro I think na magpresidente. At beside mga minamahal, hindi naman talaga nakakagulat na sasabihin na vangag-vangag daw di umano itong si PBBM. Hindi na nakakagulat 'yun. Ang nakakagulat dito yung timing. 'Di ba? Yung timing na nagsalita sa harap ng INC, sa rally, 'di ba? Tapos nilaglag ang kanyang kapatid. 'Yun yung nakakagulat doon, yung timing, 'di ba? Mga minamahal. Alright, continue pa tayo. To further repeat an accusation against the President Bongbong Marcos and the First Lady, and for the first time ever myself, that is not only false but dangerously irresponsible. Sa lahat po ng binanggit ni Senadora, walang basihan, walang katotohanan, walang magandang idudulot sa bayan. So ngayon, my cousins Borgie, Vice Governor Matthew, and Attorney Michael can attest that this allegation that were insinuated against me are false. Anak na mismo ni Amy Marcos ang nagpapatunay na yung kagagahan ng kanyang ina ay hindi totoo. 'Di ba? Yung pinapakalat ng fake news ng kanyang ina ay hindi totoo. We always agreed whatever happened between our parents, we wouldn't let ourselves be dragged in. That is why nakakalungkot na ginawa niya ito. For her to betray her own family brings a lot of pain to me as a consequences of my respect to her for giving me my start in public life. Now is the time to unite behind the truth, not to amplify narratives meant to topple the government. Panahon na ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Boom! Sa aking mga minamahal, sa aking napapansin, itong sinabi ni Amy Marcos is, what do you call this? Political betrayal of the year or family political betrayal. 'Di ba? Sarili mong kapatid ilalaglag mo for your political ambition. Kagaya nga ng sabi ni Amy Marcos ay ni Sandro Marcos, 'di ba? It pains me to see how low she has gone. A web of lies
dangerously irresponsible. Walang basihan, walang katotohanan. Ibig sabihin, mga minamahal, kung ibang tao nagsabi niyan, well, it's quietly normal. Pero kapag pamangkin ang nagsalita laban sa tita, tapos ito pa isang senador, tapos ang tatay ng pamangkin ay Pangulo ng Pilipinas, hindi na po makatwiran yun. Ibang usapan na yun. Hindi po yan simpleng away ng pamilya, iyan po ay betrayal with the national consequences. Sabi pa nga ni Sandro, di ba, hindi ito asal ng tunay na kapatid. Yes, totoo. Mga minamahal, masakit yan marinig sa kapatid mo na yung tinutukoy mo yung kapatid mo na nagbabato. Pero, according kay Sandro Marcos, itong si Amy, kaya nagkakalat yan ng mga kasinungalingan at dinadrag niya itong si PBBM sa destabilizing narratives kasi meron siyang hinahabol, 'di ba? She chose her ambition. She chose her power. She chose to ignite fires that benefit no one but herself. Ganon yung ginawang kilos ni Amy Marcos. Instead of protecting the family, instead of protecting the administration, instead of protecting the country, mas pinili niya ang ambisyon niya. Mas pinili niya ang kapangyarihan. So, literal naghahaman itong si Amy Marcos. At alam niyo kung ano mas malala? Ginamit niya ang pangalan ng sarili niyang kapatid para magmukhang kurap, magmukhang manipulative, or merong tinatagong mali. So, sa pamilya, ang tawag dyan, betrayal. Isang matinding panlalaglag. Sabi nga ni Amy Marcos, mga minamahal, this will be the first and last time I speak about this. Alam ba ni Amy Marcos kung ano ibig sabihin dyan? Mabigat. 'Di ba? Alam ba ni Amy Marcos kung ano ibig sabihin ni Sandro Marcos? Ibig niya lang naman sabihin na mabigat ang ginawa ng tita niya. Sobrang kailangang linawin ng anak mismo ng presidente ang ginawang katarantaduhan, ang ginawang betrayal ng kanyang tita. Kasi yung na-damage dito, yung reputation ni President Bongbong Marcos. Talagang literal na nagkaroon na ng division within the family. Alam niyo yun? Yung ammunition for political enemies, 'di ba? And confusion to the public at posibleng instability sa gobyerno. Kung yung sariling dugo mo nga sumisira pa sa'yo, gaano pa kaya kalala ang kalaban? 'Di ba, mga minamahal? So ngayon, may mga unwritten rule na kahit, 'di ba, anong pamilya, lalo na sa mga political families, you will never sabotage your own blood on public. Dapat hindi ka ganun eh. 'Di ba, pwede kayong magtalo privately, pwede kayong magpatotsada privately, pero you will never do the things or anything that weakens your own household. Pero ang ginawa ni Amy Marcos, mga minamahal, not just is a small scale, talagang inulit niya ang mga accusation without proof, without evidence, without validation, and without considering the national impact. So, ang tawag dito, mga minamahal, talagang binrake na ni Amy Marcos ang sacred line ng loyalty. Ngayon, sabi ni Sandro, now is the time to unite behind the truth. Well, totoo nga naman, panahon na ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. So, in translation, mga minamahal, tama na ang intriga. Tama na ang fake news. Tama na ang siraan tama na ang siraan, lalo na kung nagsisimula ito sa mismong pamilya. Kasi ang tunay na kalaban, mga minamahal, ng ating bayan ay talagang yung kapamilya na mismo ni PBBM. So, paano tayo usad niyan? Walang growth kung ganito yung mangyayari. Ito ba yung gusto ninyong drama, mga minamahal? So, hindi talaga ito matuturing natin isang tunay na kapatid. At hindi natin kailangang dagdagan or lagyan ng apoy itong ginawa ng ate na si Amy Marcos. At beside ko ako yung tatanungin, alam mo naman palang nagbabato yung kapatid mo, bakit mo pa inendorso? Bakit mo pa itinandem kay kay Sara Duterte nung panahon ng eleksyon? 'Di ba? Ibig sabihin ba meron kang sariling political ambition din? 'Di ba na kapag hindi mo na gusto, sisirain mo na. Ganon ba 'yon? Nagtatanong lamang po. So pansinin niyo yung narrative ni Amy Marcos. Nakakatawa. To be honest, sobrang nakakatawa.
Now anyway, mga minamahal, meron pa din tayong isang pag-uusapan. Dahil nga nakakatawa, itong si Amy Marcos, dapat din natin pag-usapan yung mga tao, 'di ba, na ang ginagawa ay tawag dito, namamangka din sa dalawang ilog. Kasi kung yung sariling pamilya nga binitrade itong si PBBM, yung mga tao pa kaya nakapaligid kay President Bongbong Marcos. So sa panahon ngayon, hindi na nga natin alam kung sino yung kakampi at kung sino yung tunay eh. 'Di ba, nagigets ninyo mga minamahal? Hindi natin magets kung sino yung totoo at kung sino yung tunay. Kaya yung mga umaaligid dyan kay First Lady na sinasabing totoo sila, tapos meron pala silang mga team doon sa The Hague, doon sa the Netherlands, 'di ba? Especially yung parte ni Small Boy na lagi kong binabanggit sa inyo, dapat yun yung pinapalaganap or ginagawang issue eh. Kasi yung mga taong yun, literal na binitrade ang first family. Well, kung sa bagay, ano pa nga bang maaasahan natin dyan? Eh, syempre, kapag manalo si Duterte, ox sila kasi sasabihin nila, kami yung nagpa-funds ng mga rally dyan ni Alpotera. Kapag manalo naman si PBBM, sasabihin, ay, close naman kami ni First Lady. Kaya dapat yan yung yan yung dapat tinatackled or kino-content, yung betrayal ng mga kaibigan, hindi yung betrayal ng sariling kapatid. 'Di ba? Dapat yun yung pinagtutuunan ng pansin, hindi yung magkapatid sa magkapatid ang nag-aaway. Parang sobrang sama naman ata nun kapag ganun. 'Di ba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. At beside, mag-comment kayo ng Sara resign. Kasi yan po yung hindi pa nagagawa ni Alpotera. 'Di ba, na ating kina-countdown ngayon na mag-Sara resign rally. Oo, I mean Sara resign. 'Di ba? Itong si Sara. Dapat yun yung yung hashtag natin, Sara resign, hindi si PBBM. Alright? So, yun lamang po. Ingat, mga kababayan.